Isang hapon sa probinsya, isang lihim ang biglang lumitaw sa pagitan namin ni Mateo. Hello, pangalan ko ay Danica. Ako ay 22 taong gulang. Lumaki ako sa isang tahimik na bayan sa lalawigan ng Batangas, kung saan ang buhay ay simple at ang bawat araw ay tila bumabalik sa nakaraan. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang mainit na hapon ng linggo, habang nagbabakasakali ako kung paano ko aabutin ang oras sa aming munting bukirin. Hindi ko inakala na ang isang ordinaryong araw ng pahinga ay magiging simula ng isang hindi inaasahang pangyayari na magpapaikot ng mundo ko sa isang iglap. Sa aming baryo, karaniwan na ang tahimik na siesta tuwing tanghali. Ang mga tao ay nagpapahinga, ang mga alon ng init ay naglalambing sa mga punong niyog, at ang hangin ay tila humahagod lang ng dahan-dahan. Ako ay nakaupo sa may harap ng aming lumang bahay, pinagmamasdan ang malawak na tanawin ng mga kabundukan sa malayo. Ang bukang liwayway ay unti-unting lumalalim, at ang mga ulap ay naglalaro sa kulay ng langit. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan, isang katahimikan na parang may nakatagong kwento sa paligid. Habang nasa ganoong estado ako, may narinig akong kakaibang tunog mula sa malapit na kubo ng mga gamit. Isang malakas at tuloy-tuloy na kalabog, parang kahoy na tumatama sa bakal. Ang tunog ay paulit-ulit, tila may gustong iparating. Hindi ko mapaliwanag kung bakit, pero ang kuryosidad ko ay umusbong ng biglaan. Kaya't naglakad ako papunta sa pinanggagalingan ng ingay. Nang makarating ako doon ko nakita si Mateo, ang kapitbahay namin mula sa kabilang barangay ng Lobo. Nakatuon siya sa paghati ng mga troso ng kahoy, bawat hampas ng palakol ay may kasamang tiyaga at determinasyon. Si Mateo ay suot ang simpleng puting t-shirt na bahagyang marumi sa alikabok at mga ukay ng kahoy, at ang kanyang mga braso ay naglalagablab sa ilalim ng sinag ng araw. Ang bawat galaw niya ay tila sining, matatag at may ritmo. Hindi ko inaasahan na ganito siya kasipag. Napangiti ako at nilapitan siya, sinubukang sirain ang konsentrasyon niya sa isang pabiro, ngunit mainit na pagbati. Tuwing linggo ng hapon sa aming baryo sa Batangas, ramdam ko ang kakaibang katahimikan na tila sumasakop sa buong paligid. Ngunit sa araw na iyon, ang tahimik na siesta ay naputol ng mga kalabog mula sa lumang kubo ng mga gamit. Ako si Danica, 22 taong gulang, at sa simpleng lugar na ito, palagi kong nararamdaman ang kabighani ng buhay sa probinsya. Ngunit ang araw na iyon ay hindi magiging karaniwan. Habang paupo ako sa harap ng aming lumang bahay sa bayan ng Lobo, pinagmamasdan ko ang malawak na tanawin ng mga bundok at palayan, ang langit na unti-unting nagbabago ng kulay, at ang mga dahon ng niyog na sumasayaw sa banayad na hangin. Ngunit ang katahimikan ay biglang naantig ng tunog na tila bang kahoy na tumatama sa bakal. Isang matatag at tuloy-tuloy na kalabog na nagudyok sa akin na alamin kung ano ang pinanggagalingan nito. Hindi ko mapigilan ang aking kuryosidad, kaya't dahan-dahan akong naglakad patungo sa lumang kubo ng mga gamit. Paglapit ko, nakita ko si Mateo, ang kapitbahay namin na taga-Taysan, na abala sa paghahati ng mga troso ng kahoy. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt na bahagyang may mga mantsa ng alikabok at pawis, at ang kanyang mga braso ay naglalarawan ng lakas at tiyaga. Ang bawat hampas ng kanyang palakol ay may hangaring hatiin ang mga kahoy ng maayos at mabilis. Hindi ko inasahan na makikita ko siya sa ganitong gawain, at sa isang iglap naisip ko, sino ba ang mag-aakala na may talento siya sa paggawa ng ganitong klase ng trabaho? Nilapitan ko siya ng may bahagyang ngiti at biro. Ayan ka pala nagtatago kapag ayaw mong makipag-usap. Napahinto siya sa kanyang ginagawang trabaho at tumingin sa akin ng may halong pagkagulat at saya. Danica, anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba dapat nasa bahay mo, nagbabasa o nagpapahinga lang sa ilalim ng araw? Sagot niya ng may banayad na tawa. Minsan, mas masaya ang manood ng taong nagsisikap kaysa magbasa ng libro, tugon ko habang nilalampasan ang aking pagkahiya. Habang nag-uusap kami, napansin kong may kompetisyon sa kanyang mga mata, parang gusto niyang subukan kung kaya ko ba ang kanyang ginagawa. Sige, kung ganyan ang tingin mo, subukan mong buhatin ang isa sa mga troso na yan hanggang sa sulok ng kubo, hamon niya na may ngiting mapangakit. Napangiti ako at kahit na may kaba, tinanggap ko ang hamon. Pumili ako ng pinakamaliit na troso, pero nang subukan kong buhatin ito, napagtanto kong sobra pa pala ang bigat nito para sa akin.
Halos hindi ko ito naitulak ng ilang sentimetro bago ako napabuntong hininga at pinakawalan ng troso. Napailing si Mateo at natawa ng totoo. "Huwag ka mag-alala, sandali lang yan," sabi niya habang lumalapit upang tulungan ako. Ngunit matigas ang ulo ko, ayaw kong tumanggap ng tulong. Sinubukan kong buhatin ito gamit ang lakas ng aking mga binti at nakataas ko nga ito sa aking balikat. Pero nanginginig ang mga ito at hindi ako makalakad ng diretsyo. Dito na nagmadali si Mateo, nilapitan ako at sinabing, "Teka, hayaan mo akong tumulong bago ka pa magkaproblema." Hindi ko mapigilang matawa sa kanyang pag-aalala at sa huli, tinanggap ko ang tulong niya. Habang kami ay naglalakad patungo sa sulok ng kubo, ramdam ko ang init mula sa kanyang mga kamay na sumusuporta sa bigat ng troso at sa bawat hakbang, mas lalo akong napapalapit sa kanya. Natutuwa ako sa kanyang pagtanggap sa aking tigas ng ulo at siya naman ay namangha sa lakas na hindi ko inakala na meron pala ako. Sa simpleng sandaling iyon, tila ang mundo ay sumuko sa aming paligid. Kami lang ang naroroon, dalawa sa gitna ng lumang kubo at mga hating kahoy. Ngunit hindi ko alam na ang araw na iyon ay magdadala pa ng mga bagay na hindi ko inasahan, mga lihim, mga damdaming matagal nang nakatago at isang halik na magbabago ng lahat. Ngunit bago iyon, kailangan ko munang harapin ang mga hamon ng palakol at ang mga tanong na dadalhin ng bawat hampas nito. Tuwing linggo ng hapon sa aming bayan sa Batangas, ramdam ko ang kakaibang katahimikan na tila bumabalot sa paligid. Ako si Danica, 22 taong gulang, at sa araw na iyon, habang naglalakad ako papunta sa lumang kubo ng mga gamit, hindi ko inakala na ang simpleng pagkamausisa ko ay magbubukas ng isang kwento na puno ng hindi inaasahang pangyayari. Habang papalapit ako kay Mateo, nakikita ko ang kanyang mga kamay na matatag na humahawak sa palakol, ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo, at ang mga troso ng kahoy na unti-unting nahahati sa kanyang mga hampas. Sa likod ng kanyang simpleng puting t-shirt, ramdam ko ang kanyang determinasyon at galing. Napangiti ako sa hamon na ibinigay niya sa akin, ang subukan kong buhatin ang isang troso hanggang sa sulok ng kubo. Hindi ko inisip na ito ay magiging isang pagsubok hindi lamang sa aking lakas, kundi pati na rin sa aking loob. Pagkatapos kong tanggapin ang kanyang hamon, napili ko ang pinakamaliit na troso, ngunit nang subukan kong buhatin ito, agad akong napabuntong hininga. Ang bigat nito ay labis sa aking inaakala. Halos hindi ko ito naitulak ng ilang sentimetro bago ako napagod at pinakawala ng troso. Napatawa si Mateo sa aking pagsubok at lumapit siya upang tulungan ako. Sa kabila ng aking pagtanggi sa kanyang tulong, hindi siya sumuko. Tinulungan niya akong buhatin ang troso at habang kami ay naglalakad, naramdaman ko ang init mula sa kanyang mga kamay na sumusuporta sa akin. Habang kami ay naglalakad, napansin ko ang kakaibang tingin niya sa akin. Hindi na ito ang dati niyang pagbibiro, kundi isang malambing at taimtim na pagtingin na nagpaalab sa aking dibdib. Napangiti ako ng bahagya at sa isang iglap ang mundo sa paligid namin ay tila huminto. Ang init ng araw ay bumalot sa amin at ang hangin ay tila humihinto sa bawat sandali. Sa pagkakataong iyon, naisip ko na may mas malalim na koneksyon kami kaysa sa inaakala ko. Nang makarating kami sa sulok ng kubo, inayos ni Mateo ang mga troso ng kahoy ng maayos. Nang siya ay lumingon, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang bagay na bago, isang paghanga na hindi niya kailanman ipinakita sa akin. "Alam mo, Danica, minsan talaga ay napapahanga mo ako," sabi niya nang may kalmadong tinig. Napakapit ako ng aking hininga at sumagot ng bahagya. "Talaga ba? O sadyang nais mo lang akong guluhin?" Ngumiti siya ng malambing at tumapak ng mas malapit sa akin. "Isang papuri ito at hindi biro," tugon niya. "Palagi kang nagpapadali ng mga bagay, pero kapag kailangan mong patunayan ang isang bagay, hindi ka basta sumusuko. Gusto ko yan." Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng init sa aking mga pisngi at di ko maiwasang itabi ang aking tingin sa ibang direksyon. Kung ganoon, baka matutulungan mo akong matuto ng paggamit ng palakol, ang aking alok na may halong kilig at pag-aalinlangan. Napangiti siya ng malawak. "Sige, ituturo ko sa'yo. Pero seryoso tayo ngayon." Lumapit siya ng bahagya at inilapit ang palakol sa akin. "Tara, sisimulan natin ng dahan-dahan." Hindi ko maitatangging mabigat ang palakol, ngunit ayokong magpakita ng kahinaan.
Nilapitan niya ako mula sa likod, ang kanyang mga kamay ay malumanay na sumalubong sa akin habang tinuruan niya ako ng tamang posisyon ng mga paa, ang sikreto sa balanse at lakas. Habang tinuturo niya ang bawat galaw, ramdam ko ang init ng kanyang katawan sa likod ko at ang bahagyang paghinga niya sa aking tenga. Parang may kuryente sa pagitan namin na hindi ko maintindihan. Sa bawat hakbang, unti-unti kong naramdaman ang kumpiyansa. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang araw na ito, may mga lihim pa siyang ilalantad, mga damdaming matagal nang nakatago at isang halik na magbabago ng lahat. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ang simpleng buhay sa probinsya ay nagiging isang kwento na puno ng hiwaga at pag-asa. Linggo ng hapon sa Batangas at naroon ako si Danica na may 22 taon, nakatayo sa tabi ni Mateo sa lumang kubo sa aming bayan. Sa bawat hampas niya ng palakol, unti-unting nahahati ang mga troso ng kahoy at unti-unti ring nabubuksan ang pinto ng mga damdamin na matagal nang nakatago sa pagitan namin. Ang araw ay mainit, ngunit may kakaibang lamig na dumadaloy sa aking puso habang ako'y natututo sa kanya. Nang ilagay ni Mateo ang palakol sa aking mga kamay at gabayan ako sa bawat galaw, ramdam ko ang kanyang presensya na parang hangin na dahan-dahang humahaplos sa aking balat. Ang bigat ng palakol ay hindi biro, ngunit sa tulong niya, unti-unti kong natutunan ang tamang posisyon ng mga paa at galaw ng katawan upang maibigay ang tamang puwersa. Ang bawat hakbang ay puno ng pagtutulungan at sa bawat hampas, nararamdaman ko ang lalim ng koneksyon namin. Dahan-dahan lang, Danica, ang mahinang paalala ni Mateo habang hawak niya ang aking mga kamay na nakadikit sa palakol. Hindi lang ito tungkol sa lakas, kundi sa tamang diskarte. Napangiti ako sa kanyang tinig na puno ng pangunawa at tila ba wala ng ibang tao sa paligid namin. Ang init ng araw ay bumabalot sa aming mga katawan habang ang mga dahon ng niyog ay sumasayaw sa mahinang simoy ng hangin. Sa isang sandali, nang palapit siya sa akin upang itama ang aking posisyon, naramdaman ko ang kanyang hininga sa aking leeg. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng matagal, puno ng lalim at damdamin, na para bang sinasabi niyang mayroong higit pa sa simpleng pagtuturo ng paghahati ng kahoy. Ang mga pulso ng aking puso ay mabilis na tumibok at ang hangin ay tila bumigat sa bigat ng mga damdaming hindi namin maipaliwanag. Habang patuloy ang aming pagtutulungan, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga labi, pulang-pula at bahagyang mamasa-masa mula sa pawis at ang kanyang tingin na parang may lihim na nais ipahayag. Bakit hindi mo sinabi dati na gusto mo ang ganitong mga bagay, Mateo? Tanong ko habang hawak pa rin ang palakol. Ngumiti siya ng bahagya at sumagot, siguro ay natatakot lang akong ipakita sa iyo, pero ngayon, gusto kong maramdaman mo kung gaano ko ito kinasasabikan. Nang biglang lumapit siya, nilapitan niya ako ng dahan-dahan at sa isang iglap, ang kanyang mga labi ay humalikan sa akin ng banayad, isang halik na puno ng pangungusap na matagal na naming nais sabihin. Ang mundo ay tila huminto at naramdaman ko ang init ng kanyang pag-ibig na bumalot sa aking puso. Sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubog, ang simpleng kubo na iyon ay naging saksi sa isang simula na puno ng pangarap at pag-asa. Hindi ko alam kung ano pa ang naghihintay sa amin, ngunit sa sandaling iyon, ramdam ko na ang lahat ay posible. Ang araw ay unti-unting lumulubog at kami ay naglalakad pabalik sa aming bahay, dala ang mga alaala ng isang araw na hindi malilimutan. Ngunit ang kwento ay hindi pa rito nagtatapos. May mga lihim pang nakatago sa dilim, mga tanong na naghihintay ng sagot, at mga pangakong kailangang tuparin. Linggo ng hapon sa aming bayan sa Batangas, ako si Danica, 22 taong gulang, at sa araw na iyon, ang simpleng pagtuturo ni Mateo sa akin kung paano humati ng kahoy ay nagbukas ng isang pinto sa isang bagong mundo, isang mundo ng damdamin at lihim na matagal nang nakatago. Nang matapos namin ang paghahati ng mga troso at maayos na maitabi ang mga ito sa sulok ng lumang kubo, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin, isang tensyon na hindi ko maipaliwanag ngunit malinaw kong naramdaman. Habang naglalakad kami pabalik sa aming bahay, ang huling sinag ng araw ay bumalot sa aming mga katawan. Pinapawi ang init ng hapon, ngunit nilalalim ang init sa puso. Ang bawat hakbang namin ay puno ng katahimikan, ngunit sa katahimikan na iyon, ramdam ko ang mga salita na nais niyang sabihin, ngunit hindi pa niya nailalabas.
Ang hangin sa paligid ay nagdala ng mga amoy ng mga bulaklak sa aming bakuran at ang mga kuliglig ay nagsimula ng umawit, nagbibigay ng soundtrack sa aming tahimik na paglalakad. Pagdating namin sa porch ng aming bahay, tumigil si Mateo at nilingon ako ng may kakaibang tingin. Danica, sabi niya ng mabagal, may mga bagay akong gusto mong malaman tungkol sa akin, mga bagay na hindi ko pa nasasabi. Napatingin ako sa kanya, ang aking puso ay tumibok ng mas mabilis. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko nang may halong kaba at pag-aasam. Lumapit siya ng bahagya, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan at pag-aalala. Hindi lang ako basta kapitbahay mo at hindi lang ito simpleng pagkakaibigan. Sa tagal ng panahon, unti-unti kitang nakilala at nahulog ang loob ko sa'yo, kaya gusto kong malaman mo na handa akong ipaglaban ang lahat para sa atin. Ang kanyang mga salita ay bumalot sa akin ng init at saya, ngunit kasabay nito, nagdadalawang isip din ako. Hindi madali ang magbukas ng puso, lalo na sa isang mundo na puno ng pangamba at sakit. Ngunit bago ko pa man maiproseso ang lahat, biglang humarap si Mateo sa akin ng mas malapit. Ang kanyang mga kamay ay malumanay na humawak sa aking mga balikat. Huwag kang matakot, Danica. Sasamahan kita sa bawat hakbang at hindi kita iiwanan. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aking mga tainga at sa sandaling iyon, naramdaman ko na may umuusbong na pag-asa sa loob ko. Ngunit ang araw ay may dalang hindi inaasahang pagsubok. Sa paglipas ng mga minuto, isang anino ang sumilip mula sa likod ng mga punong niyog, isang tao na hindi inaasahan at may dalang misteryo. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng kakaibang hangin sa paligid at ang mga tanong ay nagsimulang bumuhos sa aking isipan. Sino siya? Ano ang kanyang nais? At paano nito mababago ang kwento namin ni Mateo? Hindi ko alam ang magiging sagot, ngunit ang isang bagay ay sigurado. Ang buhay ko ay hindi na magiging ganoon kadali at ang mga lihim na matagal nang nakatago ay unti-unting bubukas sa harap ko. Ang bukang liwayway ng bagong yugto ay naglalapit sa amin, ngunit ang dilim ng gabi ay may dalang mga pangamba na kailangang harapin. Hindi ko pa lubusang matanggap ang mga nangyari kanina sa lumang kubo nang biglang lumitaw ang anino sa likod ng mga punong niyog. Ako si Danica, 22 taong gulang, at sa simpleng buhay namin sa bayan ng Lobo, ang hindi inaasahan ay bigla na lang sumulpot sa gitna ng tahimik na hapon na iyon. Ang presensya ng taong iyon ay nagdulot ng kakaibang kirot sa aking dibdib at siya ay nagdala ng mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Habang nakatitig ako sa anino, napansin ko ang malamig na hangin na dumaan sa paligid namin na tila ba nagbabanta ng isang pagsubok na hindi namin inaasahan. Si Mateo ay tumayo sa aking tabi, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa taong iyon na unti-unting lumalapit. Ramdam ko ang kanyang mga kamay na mahigpit na humawak sa akin, isang paalala na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Naisip ko kung paano sana naging iba ang lahat kung ang araw na iyon ay nanatiling payapa, kung hindi ko sana narinig ang mga kalabog na nagdala sa akin kay Mateo, kung hindi sana ako naglakas loob na tanggapin ang hamon niya sa paghahati ng kahoy, at kung hindi sana ako nagpakita ng katapangan na buhati ng troso na iyon. Marahil ay mananatili na lang kami sa aming tahimik na mundo, malayo sa mga komplikasyon ng damdamin. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Ang pagdating ng taong iyon ay parang isang bagyong sumira sa aming katahimikan. Nagulat ako nang makita ang kanyang mukha, isang taong matagal ko nang kilala, ngunit ngayon ay may daladalang kakaibang intensyon. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng sama ng loob at ang kanyang mga labi ay nakatungo sa isang mapanuksong ngiti. Si Mateo ay lumapit ng bahagya sa akin at sa kanyang tinig na puno ng pang-aalala, sinabi niya, "Danica, huwag kang mag-alala. Haharapin natin ito ng magkasama." Ngunit sa kabila ng kanyang pagtitiyaga, ramdam ko ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Alam ko na hindi ito magiging madali at ang mga susunod na sandali ay magpapasya sa aming kapalaran. Habang nag-iisip ako ng mga posibleng paraan upang malutas ang sitwasyon, naalala ko ang lahat ng mga pagkakataon noong mga nakaraang araw, ang mga tawa, ang mga tahimik na sandali, at ang mga lihim na unti-unting naibunyag.
Naisip ko rin na baka may mga paraan pa upang mapanatili ang aming kapayapaan, ngunit para doon kailangan naming maging matatag at magtiwala sa isa't isa. Ngunit ang oras ay tumatakbo at ang anino ay lalong lumalapit, dala ang mga sagot na maaaring magdulot ng kalungkutan o kaligayahan. Sa puso ko, alam kong ang laban na ito ay higit pa sa paghahati ng kahoy o simpleng pag-ibig. Ito ay laban para sa aming kinabukasan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatiling nakabukas. Paano kami makakaligtas sa unos na ito ng magkakasama? Hindi ko inasahan ang mga susunod na mangyayari. Ako si Danica, 22 taong gulang, at ang tahimik na hapon sa bayan namin sa Batangas ay biglang nauwi sa isang tagpo na puno ng tensyon at pangamba. Nang lumapit ang anino mula sa likod ng mga punong niyog, ang puso ko ay tila huminto sa pagtibok. Siya ang taong matagal ko nang kilala, si Marco, ang dati naming kapitbahay at minsang naging bahagi ng buhay ko. Ngunit ngayon, dala niya ang isang lihim na magpapabago sa lahat. Danica, tawag niya ng may halong galit at pagkalito, bakit mo itinago ang lahat sa akin? Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Ang kanyang tinig ay may halong pait at sakit, na para bang ang mga salita ay mga patalim na tumutusok sa aking puso. Si Mateo ay tumayo sa aking harapan, handang ipagtanggol ako, ngunit ang tensyon ay napakataas na halos bumiyak ang hangin. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin si Marco. Ang mga alaala namin ay bumaliktad sa aking isipan. Mga panahong kami magkasama sa tabi ng ilog sa aming baryo, mga pangakong binitiwan sa ilalim ng buwan, at mga pangarap na unti-unting naglaho. Pero ang kanyang pagdating ngayon ay hindi na parang dati. Parang may hangaring sirain ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang lahat, Marco. Sagot ko ng may halong panghihina, pero hindi ko sinasadya na masaktan ka. Si Mateo ay lumapit ng bahagya, inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat bilang suporta. Danica, huwag kang matakot. Nandito ako para sayo. Ngunit si Marco ay hindi basta susuko. Hindi mo lang siya, Mateo, kasama rin siya sa mga dahilan kung bakit nagkahiwalay kami. Ang kanyang tinig ay naging mas matindi, puno ng galit at sama ng loob. Ang hangin ay naging malamig at ang mga punong niyog sa paligid namin ay tila nanlilimahid sa bigat ng mga salita. Sa kabilang dako, ako'y nalilito at nadudurog. Hindi ko inasahan na ang araw na ito ay magiging labanan ng damdamin at nakaraan. Ang mga lihim na iningatan ko ay unti-unting lumalabas at ang mga resulta nito ay maaaring magwasak ng mga pangarap na matagal kong inalagaan. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang mga mata ni Mateo na nananabik at puno ng pangako. Hindi ko hahayaang masira ang pagitan natin dahil sa nakaraan, sabi niya ng may tapang. Sasamahan kita sa pagharap sa kahit anong pagsubok. Ngunit si Marco ay tumawa ng mapait. Tingnan natin kung gaano kayo katatag. Sa isang iglap, inilabas niya ang isang sulat mula sa kanyang bulsa, isang lihim na dokumento na magpapabago sa lahat ng ating pagkakaintindihan. Ang lihim na iyon ay tungkol sa isang bagay na matagal nang nakatago, isang bagay na maaaring magpahina sa pundasyon ng aming mga relasyon. Hindi ko alam kung ano ang laman ng sulat, pero ramdam ko na ang mundo ko ay babagsak. Ang mga susunod na sandali ay magdadala ng isang labanan na hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at espiritual. Ako ay nahaharap sa pinakamalaking pagsubok ng aking buhay at ang tanging tanong na bumabalot sa isip ko ay paano ko haharapin ang lahat ng ito nang hindi nawawala ang sarili ko. Ang mga pangyayaring ito ay simula lamang ng isang kwento na puno ng pag-asa at panganib, at ako ay handang harapin ang bawat hamon na dadalhin nito. Ngunit ang sagot ay malapit nang lumabas, at ang lahat ay magbabago sa isang iglap. Hindi ko inasahan na ang araw na iyon sa aming baryo sa Batangas ay magtatapos sa isang eksenang puno ng emosyon at mga lihim na unti-unting nabubunyag. Ako si Danica, 22 taong gulang, at sa harap ng aking dalawang mahal sa buhay, si Mateo na ngayon ay tila ang aking sandigan, at si Marco na dati kong pinagkatiwalaan, nakahawak ako sa isang sulat na naglalaman ng isang lihim na magpapabago sa lahat. Binuksan ni Marco ang sulat ng may matinding galit sa mga mata. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo ako sinabihan, Danica. Sambit niya habang pinapakita ang laman ng papel.
Ang sulat ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa isang negosyong pinasok ng pamilya namin na matagal na niyang nilalabanan, isang usapin ng lupa na naging sanhi ng hidwaan sa pagitan ng aming mga pamilya. Ang mga salitang nakasulat doon ay parang apoy na mabilis kumalat sa loob ng puso ko. Si Mateo ay tumayo ng matatag, tiningnan si Marco ng diretso sa mata. Hindi mo kailangang gamitin ang mga lumang sugat para saktan siya, sabi niya ng may tapang. Ang mahalaga ay nandito kami ngayon at handa kaming harapin ang kahit anong pagsubok. Ngunit si Marco ay tila hindi mapigil ang galit. Hindi mo siya kilala ng lubusan, Mateo. May mga bagay kang hindi pa nalalaman. Habang nag-uusap sila, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan na ang mga desisyon ng aking pamilya ay nagdudulot ng sakit sa mga taong mahal ko. Ang mga pangarap ko para sa isang payapang buhay ay unti-unting natatabunan ng mga lihim at pagtataksil. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Mateo sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Wika niya ng may katiyakan sa tinig. Napaluha ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa lakas na ibinibigay niya sa akin. Ngunit alam kong hindi pa ito ang wakas. Si Marco ay hindi pa rin sumusuko. May isa pa akong sasabihin sa'yo, Danica, sabi niya ng may pag-aalinlangan. Hindi lang ito tungkol sa lupa o negosyo, may iba pang lihim na kailangang malaman. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng pangamba sa akin at ang puso ko ay napuno ng takot at pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ramdam ko na ang mga pangyayaring ito ay simula lamang ng isang mas komplikadong kwento. Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at paghahanap ng katotohanan. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtanong hanggang saan ako handang pumunta para sa mga taong mahal ko at ano ang mga sakripisyong kailangang gawin. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok, ang aming mga puso ay naglalakbay sa isang landas na puno ng hamon at pag-asa. Ngunit ang sagot sa mga tanong ay malapit nang lumabas at ang aming mga buhay ay hindi na magiging ganoon kadali. Hindi ko inakala na ang simpleng hapon sa aming baryo sa Batangas ay magiging isang eksena ng matinding emosyon at mga lihim na matagal nang nakatago. Ako si Danica, 22 taong gulang, at sa mga sandaling iyon, ang bawat salita, bawat titig ay nagdadala ng bagyong hindi ko pa nararanasan. Ang sulat ni Marco ay parang apoy na sumiklab sa gitna ng tahimik na gabi, nag-udyok ng mga tanong at pangamba. Si Mateo, na palaging aking sandigan, ay nanindigan ng buong tapang. Ngunit kahit ang kanyang lakas ay tila hindi sapat para pigilan ang unos na dumarating. Ang mga lihim na unti-unting lumalabas ay parang mga alon sa dagat, hindi mapipigilan, malakas at nakasisira. Ang bawat pangyayari ay nagpapabigat sa aking puso at ramdam ko na ang mundo ko ay unti-unting nagugunaw. Sa kabila ng lahat, ang mga damdamin ko para kay Mateo ay lalong tumitindi. Ang init ng kanyang mga kamay habang hawak niya ang aking palad ay nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Ngunit sa kabilang banda, hindi ko maiwasang maalala ang mga alaala kay Marco, ang mga ngiti, ang mga sandali ng saya, at ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng buwan. Ang tensyon ay umaabot sa sukdulan, ang mga salita ay nagiging mga sandata, at ang bawat galaw ay puno ng kahulugan. Ang mga lihim na matagal nang itinago ay nagiging sanhi ng pagkakahiwalay at pag-aaway, ngunit sa kabila nito, may pag-asa pa rin na magtatagpo ang aming mga landas. Ang gabi ay unti-unting dumating, at ang mga anino ng mga punong niyog ay nagiging saksi sa aming mga luha, pangarap at takot. Ang bawat sandali ay puno ng pag-aalinlangan, kung dapat ba akong magtiwala, kung paano magpatawad, at kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang puso ko ay naniniwala na may pag-asa pa. Ang laban ay hindi pa tapos at ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga sagot. Ngunit ang tanong ay nananatili, hanggang saan ako handang pumunta para sa mga taong mahal ko? At ano ang mga sakripisyong kailangang gawin upang maabot ang tunay na kaligayahan? Ang kwento namin ay patungo sa isang rurok, isang sandali kung saan ang lahat ng lihim ay bubunyag at ang mga puso ay susubok. Ang mga susunod na hakbang ay magiging mahalaga, hindi lamang para sa amin, kundi para sa aming kinabukasan.
Ang gabi ay puno ng misteryo at ang bukang liwayway ay magdadala ng bagong pag-asa o mas malalim na sugat. Hindi ko inakala na ang araw na iyon sa aming maliit na bayan sa Batangas ay magiging simula ng isang kwento na puno ng lihim, pag-ibig at mga pagsubok na magpapabago sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ako si Danica, 22 taong gulang, at habang nakatayo ako sa harap ni Mateo at Marco, ramdam ko ang bigat ng bawat salita, ang init ng bawat tingin, at ang bigat ng desisyon na kailangang harapin. Ang sulat na hawak ni Marco ay hindi lamang naglalaman ng mga lihim tungkol sa lupa at negosyo, kundi pati na rin ng mga pangakong nasira, mga pangarap na nabigo, at mga sugat na matagal nang iniingat. Si Mateo, na ngayon ay aking sandigan, ay patuloy na nanindigan, ngunit sa kanyang mga mata ay may halong takot at pag-aalinlangan. Ang aming mga puso ay naglalaban, pag-ibig na gustong manatili, at mga lihim na gustong sirain ang lahat. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, ang aming mga damdamin ay naglalakbay sa isang landas na hindi namin inaasahan. Ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng araw ay tila nagiging mga tanong sa dilim ng gabi. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang matinding pagnanasa, ang pagnanais na malaman ang katotohanan, ang pagnanais na mahalin at mahalin ng totoo, at ang pagnanais na magkaroon ng kapayapaan sa puso. Ngunit bago pa man kami makahanap ng sagot, isang kakaibang ingay ang dumating mula sa malayo, isang tunog na nagpaalalang may mas malalaking bagay pang nagaganap sa labas ng aming munting mundo. Ang hangin ay nagdala ng malamig na simoy, at ang mga anino ay lumawak, nagtatakip ng mga lihim na hindi pa handang ilantad. Tumahimik kami, nakatitig sa bawat isa, ang mga puso namin ay puno ng tanong at pangamba. Sa bawat sandali, alam kong malapit na ang pagbabago, isang pagbabago na magpapatunay kung ano talaga ang kahulugan ng katatagan, pag-ibig at pagtitiwala. At sa huling tingin ko kay Mateo, sa kanyang mga matang puno ng pag-asa, napaisip ako, hanggang saan ako handang pumunta? Ano ang mga sakripisyong kailangang gawin? At higit sa lahat, ano ang sikreto na naghihintay sa dilim na maaaring magbukas ng pinto sa isang bagong simula o magtapos ng lahat ng ito? Ang sagot ay nakatago sa likod ng mga anino, at ang susunod na kabanata ng aming buhay ay nagsisimula ngayon, isang kabanata na puno ng misteryo, pag-ibig, at mga lihim na kailangang tuklasin. At sa gitna ng lahat, isang tanong ang nananatili sa hangin. Handa ka na bang harapin ang katotohanan, kahit na ito ay masakit?